This is a continuation of our topic last week, no? Hindi natin natapos, and this is the continuation. At sa pagsisimula ng taon, we have to right start by knowing God from the beginning. So from our new beginning. Napaka-importante na tuwing papasok yung taon, and lahat tayo usually o majority sa atin, nagsisimula ng taon, ni-evaluate ko ano yung nakaraan at kung ano yung haharapin sa kasalukuyan at sa mga darating na taon para tayo magtagumpay sa buhay. Amen po ba? Ayaw natin ng lost. Ang gusto natin lahat ay victory. Pero walang laban sa buhay na hindi mo dadaanan at hindi ka makakaranas ng challenge. Tama po? At walang ibang labanan na ipapanalo natin na ang Lord lamang ang tangi nating magiging kasama. Walang iba. Amen po ba? Lahat ng bagay na material, lahat yan, hindi makakapagpanalo yan. At never yan magpapasaya ng buhay natin. Temporarily, yes. Pero you still feel empty kapag wala ang ating Panginoon. At yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Who God is. Sino ba si God? No? Last time, El Shaddai, the name of God, no, self-sufficient sa lahat ng bagay. And today, we're gonna talk about sa pagpapatuloy ng topic natin last week, the name of God, Adonai, no? The sovereign Lord. Sabihin nyo nga po, Adonai, the sovereign Lord. So right start by knowing God, part ito ng ating series, no? Knowing God for this new beginning. No, ano ba ibig sabihin ng Adonai? This is a recap lang. Adonai means master. Adonai means Lord. Adonai means owner. Si God ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Walang iba. Okay? Because God is all-powerful, omniscient, all-provider. He is our healer. And Adonai means owner. God has absolute right over our life. Kasi lahat ng bagay na meron tayo, hininga natin lahat yan. Everything came from our Lord Jesus. Buhay natin, mahal natin sa buhay, asawa, anak. No? Kaya nga lagi ko sinasabi, yung lahat ng mga mahal mo sa buhay, samantalahin mong habang kasama mo yan. And always express the right expression of love. Lagi mong ipinapakita, ipinaparamdam yung pagmamahal. Kasi yun yung binigay ng Diyos sa atin. Amen? Amen po ba? Okay? Everything you have belongs to God. He is the owner and the master. Okay? He has the supreme, no, authority in our life. Hindi po pag-aari natin ang buhay natin. Pahiram lang ng Lord sa buhay natin, ang buhay natin sa bawat isa sa atin. Amen po ba? That we always acknowledge Him. But, kung ganun ang Diyos sa buhay natin, kung ganun natin kakilala ang Diyos sa buhay natin, may mga pangako ang Panginoon na even sometimes parang iisipin mo, napaka-imposible. Pero kapag ang Diyos ang nangako sa'yo, walang imposible. Tama po? At yan ay ipinakita ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Diba? Si Abraham po siya ay, diba, matanda na. Si Sarah matanda na, menopause na, 90 years old na. Imposibleng manganganak. Tama po? Pero nangako ang Panginoon. Kahit na nangako ang Panginoon, pinagtawanan man yung promise, but still na-fulfill pa rin yung promise. Amen po ba? Ganun tayo eh. Normally, imposible na to. Imposible na sa mga mahal ko sa buhay na kumilala sa Diyos, iniluhod ko na yan, iniyakan ko na yan, kinausap ko na yan, binigyan ko na yan pera, lahat binigay ko na. Kapatid, kasi lahat yun effort mo. Hindi lang natin pinagtitiwala sa Diyos. Kaya nabibigo tayo. Pero sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos, walang kabiguan. Sabihin mo sa katabi mo, walang kabiguan sa Diyos. Ayan. Okay, do not fear, sabi dito, sa Genesis 15:1-2, nung nangako ang Panginoon kay Abram, sabi niya,
huwag kang matakot. At doon unang nagsalita ang Panginoon na do not fear. No? Do not fear. Ang sabi niya pa doon, one of His promise, I am your shield. And I will give you a great reward. Ano yung great reward niyon? That's why merong bansang Israel ngayon. That's His great reward. 1,000 years ago ang lumipas, hanggang ngayon nag-i-exist ang bansang Israel. Amen po? So, yan, nasulat na even before. Kaya kung ano yung nangyayari sa buhay natin, nakasulat yan sa aklat ng buhay ng ating Panginoon. Amen? Nakasubaybay ang Diyos sa bawat isa sa atin. At tinitingnan niya, sino ba tong faithful na anak ko? Sino ba yung faithful na lumalapit sa akin? Sino ba yung nagkukulang sa akin? But always, God give grace. Bagaman nagkukulang tayo. Amen? So Adonai, Lord, means God's master. He is good Lord. Amen po? Now, si Lord ang ating security. Walang iba. Walang ibang pwedeng magligtas sa atin, maghawak, magbantay sa bawat isa sa atin. Adonai means God is a rewarder, extremely great reward ang kayang ibigay ng Diyos. Ngayon, no, sa pagpapatuloy natin, there are 4 topics na diniscuss ko and last time na nadaanan natin yung isa na hindi lang natin kinakilala na Adonai, our Lord Jesus. We need to respond to Him. Amen? Malakas ba yung boses ko dyan sa harap? Malakas ba? O mahina? Dyan sa likod. Okay? Ayan, clear. Ako lang yung nahihinaan. So, ine-emphasis natin dito yung pangalan ng ating Panginoon. It's not just who God is. It's about our relationship with Him. Amen? At paano tayo magre-respond sa ating Panginoon? No, binabahagi ko sa inyo, 4 na response natin dapat sa ating Panginoon of who God is. Number 1, surrender. And number 2, obedience. And number 3, devotions and anticipation. Surrender means everything. Because God owns everything, we have to surrender everything to Him. Amen? At tinalakay na natin yan last week. So today, ipagpapatuloy natin yung second topic. No? It's about obedience. Now, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo iniwan. Amen? Jesus, our Lord, Savior, sacrificed Himself, His life, for each and every one of us. Napakabuti niya. Wala siyang ginawang hindi kakabuti natin. At kahit minsan may mga paghihirap sa buhay natin, He never allow us to suffer ng walang reason, ng walang purpose. Amen po ba? Okay? Ayan. Now, question is Jesus your Lord? Is Jesus your Lord? No? Kung si Jesus ang ating Panginoon, we will respond differently. Iba-iba yung response natin. May magsusuko ng sarili, may magbibigay ng unconditional obedience, pero ang pinakamahalaga dito yung ating devotion sa ating Panginoon. Bakit ito mahalaga? Dahil ang marami sa atin, nagre-react when we say surrender. Surrender your life to Jesus. Minsan na iba sa atin, complete surrender, how? It's hard to surrender. Kasi palagi nating tandaan, nais ng Diyos na ang lahat sa atin ay maging malaya, magkaroon ng freedom. Pero sometimes yung freedom niyon, yun ang naaabuso. Amen? Pero ito yon. Dahil gusto natin na maging malaya, ayaw naman natin minsan magpasakop sa may authority. Tinan mo minsan yung mga anak ayaw magpasakop sa authority. What happened? Ano ang senyales na ayaw magpasakop sa authority? Magsisimulang magbisyo. Manigarilyo, mag-inom, mag-drugs, magbarkada. Yan yun para sa mga kabataan. Sa mga lalaki minsan, no, sa mga asawa, sometimes,
pumupunta sa ibang bahay, nangangapit bahay. Minsan, nangapit bahay hindi na umuuwi. No? Tumira na sa kapitbahay. Sa maraming bagay. And mind you, kapag dumating ka sa ganong panahon, magiging slave ka. Unti-unti, magiging slave ka ng sigarilyo, magiging slave ka ng drugs, magiging slave ka ng iba't ibang bisyo, ng alak, magiging addict ka. Addict ka sa barkada and then all of a sudden, magiging troublemaker ka na. Amen? Yan yung ayaw magpasakop. But, what is true freedom? Ano yung totoong freedom? Let me share to you the biblical perspective of about true freedom. True freedom means you have the power to do what is right. Amen? True freedom means you have the power to say no to sin and say yes to God. Amen po? So yan, church, ang totoong freedom. Hindi yung kung ano yung kalayawan ng katawan natin o gusto nating gawin. Kung ano yung bisyo. So ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan, ng kapangyarihan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanais na gumawa ng tama. Amen po ba? At yan, ang masasabi natin sa Panginoon, always say yes to God and say no to sin. And ang true freedom comes when only you can recognize and submit to the Lordship of Jesus. That's the true freedom. Ano po yung ibig ko sabihin dito? So, si Paul, naka-experience siya ng personal na struggle niya about sa sarili niya. Okay? Sa Romans 7, verse 15, sinasabi dito ni Paul yung kanyang struggle. Ang sabi dito, for what I am doing, I do not understand. For I am not practicing what I would like to do, but I am doing the very thing I hate. Okay? Anong sabi ni Paul? Di ko maunawaan ang sarili ko. Di ko magawa ang dapat kong gawin at ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. I'm not practicing what I would like to do, but I'm doing the very thing I hate. Mga kapatid, sabi niya dito in verse 19, for the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. Wretched the man I am, who will set me free from the body of this death? Naunawaan po ba natin? Have you experienced this struggle? Lahat po tayo, even sa atin, sa sarili natin, may mga bagay tayo na hindi pa natin na-overcome up until now. There's fear, there's doubt. Sa sarili natin, na may mga nakasanayan tayo sa character natin, attitude natin, no? But sinasabi ni Paul dito sa atin na ang nararanasan ng maraming tao ngayon, gagawin nila ang alam nilang tama, but they keep on failing. Amen? And we don't like to do what we know is wrong, but we keep on failing. Ano ang solusyon? Kapatid, di po kayo nag-iisa dyan. Kung may struggle kayo, even I, may struggle din po tayo dyan. But let me encourage you. This topic about the Lordship of Jesus is very important for all of us. Bakit? It's helping us to transform our life. Pansinin po ninyo si Paul. Anong tanong niya? Who will set me free from the body of this death? Sino ang magliligtas sa akin mula sa kamatayang ito mula sa katawang ito ng kamatayan? Wretched the man that I am. Anong saklap sa Tagalog? Anong saklap ng aking kalagayan? Because Paul is a great preacher. Tama po? Ibig sabihin, may batas ang katawan na hindi niya kayang masupil. Ano yung ginagawa natin kapag wala nang nakakakita sa atin? Pag tayo na lang sa loob ng kwarto. Pag tayo na lang sa field, sa labas. Anong iniisip natin?
Ano yung ginagawa, ano yung practice natin. O sometimes, no, patikim-tikim, patry, and then later on, adi ka na. No? Alam niyo po, hindi po ako nakakakilala. Yung taong Kristiyano na hindi lubos na nagsuko ng sarili sa paghahari ni Kristo, Jesus, na naging masaya. Yung tunay na Kristiyano, yung lubos na nagsuko ng kanyang sarili sa ating Panginoon. Tapos hindi masaya. Wala pong ganon. Kasi lahat ng taong completely nag-surrender ng kanyang buhay, masaya ano man ang nangyayari sa buhay. Amen po? Na kung ikaw ay tunay na follower ni Jesus, but you are not completely surrendered, your life to God, I guarantee you, your life will be miserable. Amen po? There are so many struggles. Kaya kung bakit sinasabi ni Paul, wretched the man that I am, who will set me free from the body of this death. So, normal po yung nararamdaman ni Paul na nararamdaman din po natin ngayon at nararanasan natin ngayon. Tama po? Ano ang pruweba na ikaw ay totoong Kristiyano o totoong anak ng Diyos? Is your life misery? I'm not saying dapat maging miserable yung buhay natin para mapatunayang nandun ang presensya ng Diyos. Hindi. But in our miserable life, the Holy Spirit inside our heart, yun yung nagwo-work sa atin. Nasasabihin ng Holy Spirit sa atin, anak, hindi tama ang ginagawa mo. You stop this. Alam nyo, before ka pa mag-give in into temptation, the Holy Spirit is there. Nak, hindi tama yan. Huwag mong sigawan ng asawa mo. Huwag mong saktan ng sobra ang anak mo. Tigilan mo yung bisyo na yan. Huwag ka nang tumikim, pinalaya na kita dyan. Tama po? It may make sense? Paano tayo magtatagumpay? Pansinin niyo po yung sagot nito. Magtatagumpay po tayo, hindi kung ano, kung sino. Sinong sagot? Si Jesus. Amen po? Romans 7:25, the answer is this: thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Jesus Christ is the answer. Amen? Wala din natin kaya. We need the Holy Spirit. We need His power. John 8:34 and 36, Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. 36, so if the Son makes you free, you will be free indeed. Only Jesus can really set us free. Amen po ba? But He can only set us free when we surrender our life completely to Him. Ang sabi ng Panginoon, John 8:31, 32, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. And in verse 2, and you will know the truth, and the truth will make you free. Sabi nga sa ibang translation, the truth hurts, but it will set you free. Minsan, we struggle to the Lordship of Jesus. Gusto minsan natin yung mga bagay na hindi nais ng Diyos para sa atin. At yung nais ng Diyos para sa atin, yun yung ayaw nating gawin, yun yung ayaw nating sundin. Tama po ba? Are we the same? Experiencing the same struggle? Acts 10:13, sabi niya dito, this is the story of Jesus, appearing to Peter. And Jesus telling Peter, Peter, nagugutom ka? Sabi sa verse 13, a voice came to him, get up, Peter, kill and eat. Okay? Pero dahil sa tradisyon ni Peter, ang sagot niya kay Lord, sa Acts 10:14, sabi niya, but Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common and unclean.
Okay? So, ang encounter na ito, nangyayari kay Peter 3 beses. Na nagpakita ang Panginoon sa pangitain kay Peter. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon kay Peter, go ahead, kill and eat. And he answered, not so, Lord. Not so. 3 times. So sa Acts 10:14, this is an oxymoron. Ano ibig sabihin nun? Kasi paano mo masasabing not so, tapos pagkatapos sasabihin mong Lord? Kasi pinagsama yung not so at saka Lord. Now, sasabihin mong, hindi po. Pero kilala mo siya na siya ang Panginoon. Siya yung nagbibigay ng instruction, kill and eat. At ang sasabihin mo, not so. Lord, pwede ba yon? Hindi pwede, Lord. Ano yun? Parang mabuti pa tayo, bas alam pa natin kung ano yung mabuti kay God? Tama po? Kasi bakit? Bawal kasi ang mga Hudyo na makisalamuha sa, ang pangitain na to, Peter, ang gusto ng Lord, merong i-meet si Peter na mga Gentiles. At hindi nakikihalo ang mga Hudyo sa mga Gentiles at that time. Okay? Kaya ayaw niyang kumatay. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng pumunta doon kasi bawal yon sa tradisyon. Okay? So, dalawa lang yun, pwede mong gawin. Nire-recognize mo siya ang Panginoon, or either, siya ang Panginoon, at ang sagot mo ay yes, or either, no, not so, or no, Lord, at hindi mo sasagutin ang Panginoon, o hindi ka susunod sa Panginoon. Kaya sa buhay natin, lagi, dalawa lang din po yung pagpipilian. Disobey kay Lord, or mag-obey kay God. Okay? I-cancel mo yung no, at i-say yes mo si Lord. Or, no kay Lord, and i-cancel mo yung yes kay Lord, and i-approve mo yung no. Okay? Kaya kung papapansin po natin that our Christian life, or our Christian work, is progressive po yan. Sabihin nyo nga po, progressive. Katulad po ni Peter, nung ma-encounter niya ang ating Panginoon, he was growing progressively. Kaya yun yung time na sinabi ng Panginoon na not so. O sinabi niya sa Panginoon na not so, Lord. Not so. Katulad mo, katulad ko, we need both. Need to grow and realize that He is Lord. Amen? Katulad natin na bawat isa sa atin na kailangan nating ma-realize na siya ang Diyos natin, hindi ang sarili natin. Ibig sabihin, pag hindi siya ang nasusunod, ang Diyos natin, sarili natin. Tama po? So kapag siya ang nasusunod, ibig sabihin, we declare that He is our Lord. Kaya sabi ng Bible sa atin, sa bandang huli, sa buhay ni Peter, ito yung natutunan ni Peter. Okay, Jesus told him in John 21, ito yung pinakadiwa na lang summary ng word. Sabi niya dito, darating ang araw, Pedro, na ang gagawin mo ang mga bagay na ayaw mong gawin. Dadalhin ka sa lugar na ayaw mong puntahan. Yun yung sinasabi ko kanina. Dahil susundin mo ako. At yun yung natutunan po ni Peter. Na yun din yung dapat po nating matutunan. Na napakahalaga. Not so, Lord. Dalawang pagpipilian. You either erase not so and focus in the Lord. Or erase on Lord and focus on not so. Okay? So ito yung sasabihin ko sa bawat sa inyo. That when we remove not so and say yes to God, because we follow Jesus, our life will be blessed tremendously. Because nag-yes tayo sa Lord.
Can you say yes to God? Sabi mo nga, yes, Lord. I will follow you. And have a strong relationship with Jesus. Pagka meron kang malalim na relasyon na tag-yes ka sa Panginoon, ang direction mo, mabibless ka. Because God is after our best interest. Amen? Pero minsan, kailangan natin na gawin yung gusto natin. Tama po ba? Yun yung, or minsan, not minsan, kundi madalas. Bakit? Minsan kasi yung gusto natin, hindi yun yung best para sa Panginoon. Tama po. At yung best ay nasa Panginoon. God knows what is best for us. Kaya kapag sinabi ng Lord na no, huwag mo na ipagpilitan. Huwag ka na mga tuwiran. Tama po ba? Na kung sinasabi na si Jesus ang ating Diyos, lahat ng sasabihin natin sa Kanya, Lord, susunod ako. At yun yung napakahalagang issue na dapat nating ma-settle sa ating buhay, sa ating Panginoon. Amen po ba? Dahil nakakaapekto ang hindi pag-settled ng ating Panginoon bilang Panginoon sa buhay natin, sa issue ng buhay natin, sa mga desisyon natin, no? Where do I go? If you are not settled, who is Lord in your life? Wala kang sense of direction. Yung mga choices natin, kapag nasettle mo yan, who is Lord? Hanggang hindi mo pa nasesettle yung issue na yan, you always struggle. Unless, sabi nga dito ni SM Swimmer, yung coach niya dito, sabi niya, unless Jesus is Lord of all, He is not Lord at all. Tama ba? So we have to settle our issue of who God is in our life. Amen? Kaya kapatid, kung may pinanghahawakan ka, just hang on. Kung may salita ka sa Panginoon, and it is a series of promise of God, hang on. Pero yung process, pagtiwalaan po natin. Amen? That when we surrender and obey to the Lord our God, we will experience so much peace and so much rest. Makakapahinga kahit sobrang dami ng struggles, kahit sobrang hirap na, sobrang bigat na, meron kang peace, meron kang rest, meron kang joy. Amen? Hindi ka look stressed. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng problema. Hindi. Magkakaroon ka lang ng kapahingahan. Sa isip, sa puso. Bakit? Kampante ka because alam mong ang Lord ang nagkokontrol ng lahat sa buhay mo. Amen. Have you recognized Jesus as your Lord? Have you? Okay? Itinuturo ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pagiging Diyos niya. So pansinin po natin, ito'y babala po ng Panginoon sa Matthew 7:21-23. Sabi niya dito, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Okay, sino lang daw yung gumagawa ng kanyang kalooban, yun lang yung makakapasok. So, ibig sabihin, kahit po tayo pala'y nandito sa loob ng simbahan, linggo-linggo, hindi po garantiya. Hindi po pala ibig sabihin na tayo sumasamba linggo-linggo na nagpa-praise and worship, tumatawag ng Lord, Lord, ay makakasigurado. Grammatically, sinasabi ni Jesus na maraming taong nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Na kahit paulit-ulit mong sabihin ng Panginoon, kahit na pag-usapan pa ang Panginoon, hindi daw lahat yan ay siguradong makakapasok doon sa kanyang kaharian. Nakakatakot, di ba? Sa verse 22,
Many will say to me that me on that day, no? Ito yung nakakatakot sa judgment day. Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Ayan, para sa mga pastor like me. And in your name, we cast out demons. And in your name, we perform so many miracles. Lord, ang daming taong nabagong buhay dahil sa akin. Hindi dahil sa Panginoon. All kinds of miracles, healings, evidence, supernatural things. And then verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. The one who practice lawlessness, meaning, namumuhay po tayo at nagpapatuloy sa kasalanan kahit lagi po tayo sa simbahan, kahit nag-work po tayo. Hindi po pwede sa Panginoon, worker ka, gagawa ka ng mabuti, and then, after this, babalik ka sa dati mong buhay. Kapatid, kahit tinatago mo yan, ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Alam niyo po ang mensaheng ito ay napakahalaga. Nagbibigay ng sobrang burden sa akin. Na baka ako, baka pamilya ko, o baka yung mga nakikinig sa akin sa mga aral ng salita, even all of you, dapat po tayo maghanda. Kasi si Lord darating sa buhay po natin anytime. I cannot say na si Lord darating na magugo na ng mundo. Hindi. Because we'll never know the time. When is the exact time kung kailan sa dadating. What I am trying to say is darating si Lord sa buhay mo anytime in your personal dealing with your life. Kasi siya yung may hawak ng time. Amen po ba? That's why we keep on taking advantage na kasama mo, mahal mo sa buhay, halik, yakap, give your best love for our loved ones. Most important thing, yung relasyon mo sa Diyos. Tama po? Kasi pag tama ang relasyon natin sa ating Panginoon, magiging tama ang relasyon natin sa kapwa natin. Hindi ka mang-aaway, hindi ka mananakit, hindi ka magbibitaw ng masakit na salita. Kukontrolin mo yan because alam mo yung will ng Lord for you. Amen po ba? May kasama ako, di ba, na-share ko nung last time, January 2. Naglaro ng basketball. Masayang-masaya buhay. Oh, naglaro ng basketball. Umupo, pagkalaro. Oh, tumumba, nagsubsob. Diretso. Kung iisipin mo, walang sakit. No? Late 30s pa lang ang edad. So the family, nung nag-necrological service kami, 2:00 sa madaling araw, hindi malapitan ng biyenan. Hindi tinitingnan. Hindi niya matanggap eh. Kasi bakit? Mas minahal niya ang manugang kaysa sa kanyang anak. Kasi yung manugang anak kapag bigay ng pagmamahal sa kanya, ng care, extra care sa kanya, an ideal husband. Yun yung problem eh, minsan. Tama po? So ito yung burden para sa akin. Baka mamaya, no? Kailangan po nating siguraduhin sa bawat isa sa atin na upang maunawaan natin, walang ibang susi ng genuine salvation. Walang iba kundi si Jesus lang. Amen po ba? Walang iba. Ang nakakatakot na pwedeng mangyari, mabigyan ka ng false sense of security. Ng false sense of understanding that you go to heaven without understanding, that it means, no, maging blind obedient tayo, yun yung nakakatakot na pangyayari. Amen po ba? All of us, may responsibility po tayo. Yes, lumalakad po tayo sa mundong to. I cannot say you stop what you're doing. No. Kung ano man ang ginagawa mo, you just continue pag pinapagawa ng Lord,
Mag-prosper ka dyan, mag-excel ka lang dyan. Huwag mo lang kakalimutan ang presensya ng Panginoong Diyos na nasa sa'yo. That God will put you at that place para maging ilaw, maging asin, maging magandang halimbawa ng isang tunay na Kristiyano. You give influence of a real and true Christian. Amen? Now, ito yung nakakatuwa sa Panginoon. Para magawa natin yan, kailangan natin ng grace. Sabihin nyo nga po, grace. At ang grace, ang Lord lang ang kayang magbigay niyan. In Titus 2:11, sabi niya, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Na ang kaligtasan ay biyaya. Hindi po ito dahil ginagawa natin, hindi dahil pinagtatrabahuhan natin, hindi po. Wala po tayong magagawang mabuti para tayo maligtas. Ginawa na po ng Diyos ang mabuti at wala na pong papantay sa ginawa niya para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Ginawa niya na sa atin. But grace, His grace is sufficient. Verse 12, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and in godly manner in the present age. So sa madaling salita, the grace of God will give you the power to do what is right. It's very clear yung instruction. I-deny daw natin yung ungodliness, yung worldly desires. Hindi ka nasusulyap doon sa Facebook kasi ngayon ang dali lang eh. Access lang, isang click lang, nandun na eh. Lahat. Kahit bata. Tama po? Worldly desires. At least sabi niya, iwasan natin. And to live sensibly, righteously, and in godly manner. Pasinin niyo po yung grace. Hindi lang po yan nagbibigay ng real freedom, yung grace. Freedom in sin. But freedom to do what is right. That's the grace of God. Yan ang meron po tayo. But do not abuse grace. Kasi baka mamaya, Lord, minsan lang. Lord, sorry. But, sabi nga ng James, ang isang bagay na kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa na alam mo ng mali ay kasalanan. Hindi mo pa ginagawa eh. Nagkakasala ka na lalo na pag ginawa pa natin. Amen po ba? And verse 14, who have Himself for us to freedom us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession, eager for good deeds. Ito ang amazing work of the Holy Spirit. An amazing work of the grace of God. Hindi ka lang po matututong umiwas sa kasalanan, but also you will learn to be involved in doing good deeds. Amen? So tingnan niyo po yung sinasabi, eager for good deeds. Yun yung amazing. Really amazing truth. Now once na you became slave of Jesus, you will give or He will give you real freedom to do what is right. Okay? Pareha din po ng sinabi ng kapatid ni Jesus si James. James 2:17 says, in the same way, faith also, if it has not works, is dead, being by itself. So sabi ng kapatid ni Jesus, faith also, kung walang work, is dead. Okay? And in verse 19, you believe that God is one, you do well, the demons also believe each other. Kung naniniwala kang si God, gumagawa ng mabuti, si Satan din, gumagawa nga din ng mabuti yun eh. Para i-deceive yung tao. Tama po? In verse 20, but you are willing to recognize, you foolish fellow, the faith without works is, ano po? Useless. Hindi po sinasabi ni James dito na ang salvation is by good works.
Ang ine-emphasize po ni James dito ay kung ano ang true faith. Okay? He is talking about dead versus faith. O dead faith versus faith. Ano ang meron sa maraming tao ngayon? Counterfeit faith. Or counterfeit grace. Kaya sabi ng Bible is this, be careful that your faith is not, that your faith is not dead. Okay? That your faith is not counterfeit. Genuine faith is never alone. Good works also. So ang evidence ng pananampalataya ay nagdudulot ng pagbabago ng buhay. Tama po? Hindi sapat ang magsuko ka lang. Hindi sapat ang sumunod ka lang. Kailangan mo rin itong maunawaan. Pangatlo, devotion. Because our Lord Adonai is very good Master. He is very good Lord. Devotions means you love Him. You love Him. Na hindi ka gumagawa ng mga bagay dahil obligasyon. Hindi ka gumagawa ng mabuti dahil obligasyon. Kundi dahil minamahal mo ang Diyos. Amen? Dahil sumunod-sunod tayo sa ating Panginoon. Ito ay tugon ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Ano po ibig po ipahayag dito? So tingnan po natin. Si Paul, naunawaan niya na noong una si Paul, alipin siya ng kasalanan. Tama? Yung kaninang sinabi niya. But then Paul experienced freedom in Christ. Anong ginawa ni Jesus kay Paul para magkaroon ng freedom? 1 Corinthians 6:19-20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you and on whom you have from God, and that you are not your own? And verse 20, for you have been bought for price. Ibig sabihin, kung si Paul binili ng mahal na halaga, ganun din po tayo binili ng mahal na halaga. Anong halaga na pinangbayad sa atin? Buhay ni Jesus. Therefore, glorify God in your body. Dahil binili tayo ng Diyos, ang sabi niya dito, alagaan mo katawan mo. Oh, aray, guilty tayo dyan. Ako guilty ako dyan, lagi ako puyat. Tama po? Pag sinabing bawal ang pagkain na ganito, bawal. Hina-high blood ka na nga. Amen po ba? Oh, nagtitinginan kayo ngayon. Pag sinabing bawal inumin yan, bawal. Taas na nga ng sugar eh. Tama po? Bawal ang taba, konti lang. Amen po? The body that we have, hindi lang po yan templo ng Holy Spirit. But Jesus Christ paid His own life. Bakit? Because He bought us for a price. Napakahalaga na alam natin that Jesus Christ, gave His very life. Even His precious blood. Tama po ba? Tinubos niya tayo ng mismong sarili niyang buhay, ng mismong kanyang dugo ang tumigis doon para tayo'y maligtas. Come on, church. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Para tayo maging malaya from slavery of sin, from the penalty of sin. Ibinigay niya yung kanyang buhay para ma-experience natin ang real freedom. Amen po? So mula nang tinanggap natin ang ating Panginoon, mabuhay tayo ayon sa kahit saan ka man nandoon, kahit nag-iisa ka na sa lugar na yon. Amen. Ang binhi na itinanim ng Diyos sa puso mo, na kanyang salita, hindi yan maaagaw kahit kailan, hanggang sa huling hininga mo. That's why the Holy Spirit stays inside your heart. Kaya nga laging nagsasabi, Nak, huwag mo gagawin yan. Run. May temptations na, run. Huwag mong subukan, matatag na ako, malakas na ako. Hindi. Lagi ko sinasabi yan, walang bagay na hindi iinit kapag madikit sa apoy. Amen po ba?
Because of that freedom, we are now free to glorify God in our body. Today, we have to really understand that we need to obey. Okay? That we serve out of devotion. Dahil ang Diyos, devoted po siya sa atin. Amen po ba? The moment na nakita pa natin ang umaga, ang sinag ng araw, may pag-asa tayo lagi na magpuri sa ating Panginoon. Yan ang katotohanan na binigay ng Diyos sa atin. Kung sino ang Panginoon natin, kung paano dapat tayong tumugon sa Kanya, magkaroon tayo ng bagong direksyon at nang tayo mag-glorify natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Okay? Gaano ba tayo ka-devoted sa ating Diyos? Do we have utmost loyalty to Him? Siya ba yung ating highest priority? Are we totally devoted? Mahal mo ba siya? Our goal in this life is always to please Him. Why? Because He is Lord. He is Adonai. Jesus is our Lord and Savior of our life. God loves you so much. Amen? And lastly, anticipation. Anong ibig sabihin ng anticipation? Ito yung katotohanan ng mga earthly matters natin. Nag-e-expect tayo ng paglilingkod, yung mga earthly leaders, no? Earthly masters, nag-e-expect sila ng mga paglilingkod, ng mga devoted na mga manggagawa sa kanila, magsaserve sa kanila. Pero hindi naman sila nagbibigay ng gantimpala sa atin. Tama po? But the truth is this. God is an amazing master. He promised the reward especially to those who are faithful to God. Amen. Alam niyo ba yung pangako ng Panginoon? Especially sa mga eager na maglingkod sa Kanya? Eager na sumunod sa Kanya? How is this anticipation? The way kung paano tayo mag-respond sa Kanya. Pansinin niyo po si Apostle Paul. The product of God's grace is this. The only product of God is devotion. When Paul became born again, he became devoted to God. Ito yung sinasabi niya sa atin. 1 Corinthians 15:58, sabi niya, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Wala pong masasayang, mga kapatid, na ginagawa natin sa ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, walang masasayang sa Diyos. The work that you do for the Lord is not in vain. In vain meaning it is not wasted. It is not empty. Okay? Hindi siya, not empty air. The truth is this, marami po sa atin will someday get shocked doon sa kanyang buhay. Bakit? Because they stand therefore sa ating eternal values. Akala mo meron ka ng lahat ng ganitong bagay, akala mo gumawa ka ng ganitong bagay, marami kang pera, marami kang lahat ng mga bagay na ganito. Pero kapatid, sa Diyos walang kwenta yan. Pag ang tao, dalawa namatay, mayaman at mahirap, ano lang pagkakaiba nila? Presyo lang ng kabaong at ng kung saan ibuburol. Nothing more, nothing less. Yun lang. Tama po ba? Yun lang yung pagkakaiba. Other than that, wala na. They're the same. The rich man, walang madadala kahit ano. Mahirap, wala din madadala. Kahit yung problema niya, di nga makakapasok sa kingdom of heaven yan eh. Amen po ba? Sarili lang natin talaga ang maihaharap natin sa ating Panginoon. Question. Naglilingkod ba tayo sa ating Panginoon based on our agenda? Or based on His mission? Or based in His will? At kung naunawaan po, that our labor will never be in vain. Sabi ng word, be steadfast, stable, immovable.
Na lagi po tayo mag-excel sa agenda ng Panginoon sa pinapagawa niya sa atin. Kasi I strongly believe na kapag na-honor natin ang Diyos sa ating buhay, itataas niya tayo. Iaangat niya tayo. Pasasayahin niya tayo. Patutulugin ka niya. Pagagalingin ka niya. Palalakasin ka niya. Amen po ba? Amen? Kapatid, are you willing to surrender your life to God? Are you willing to surrender your whole life to God? I'm asking you to stop playing games. Stop playing games, mga kapatid. Stop deceiving yourself. Stop playing religion. But be real for Jesus. Amen? Actually, Paul gave an invitation sa bawat isa sa atin. Romans 10:9, sabi niya, that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pansinin niyo po yung pangako ng Panginoon. You will be saved. Amen po? Ang kondisyon, anong kondisyon? Confess your sin. Tayo po tayo lahat. Kapatid, are you willing to declare publicly that by your life, no? You declare that the Lord is Lord of all. The Lord Jesus is your salvation. Question, is He your Lord today? Is He your Lord today? Ang sabi ng Bible, the days or the entire world, darating yung time. Yung buong mundo, sisigaw na at idideklara na ang Diyos ang ating Panginoon. Pero baka hindi na dumating yung someday. Baka next week, baka, I don't know, baka next month, baka next year dumating na siya. Kung hindi ka magdideklara ngayon, paano ka? Saan tayo ngayon? For this reason, I also, sabi niya, God, be highly exalted and bestowed on Him the name is above every name. Jesus is our Lord. That Jesus, every knee will bow of those who are in heaven and in earth. Wala pong pipiliin. Lahat po tayo dadaan. Amen po ba? And that very tongue will confess that Jesus Christ is Lord, the glory God, the Father. Amen? Today, I'm gonna encourage you. Each and every one of you. Make a decision. Declare that the Lord Jesus Christ is Lord. Ano man yung mga bagay na sa buhay natin, na nangyayari sa atin, nagbibigay ng doubt sa atin, kapatid, always ask God, Lord, hanapin lagi natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Hanapin lagi natin sa buhay natin. Do not question God. Lord, ba't ganito? Actually, mas magandang magtanong sa Panginoon kasi bakit? Doon ka makakakuha ng sagot. Amen po ba? Pero wag mo siyang questionin kung ano yung nangyayari sa'yo. Ang questionin mo siya is, Lord, ano ang nais mong matutunan ko? Ano ang tinuturo mo? Amen po ba? Sa ganun magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng rest. Today, I want you to declare that the Lord Jesus Christ is Lord. Sino ang gusto dito na si Jesus ay i-declare na ang iyong tunay at Panginoon sa iyong buhay? Taas ang kamay. Yes. Yes. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Patuloy mong itaas yung iyong kamay. Come on. This is a sign that you completely surrender your life to Him. I know there's so much struggles sa iyong buhay. I know. And God knows. Alam ng Lord yan. But right now,
para magkaroon ka ng joy and peace and rest in your life. Surrender your life. Lift up your hands. Itaas mo yung kamay mo. And say, Lord, Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang Diyos na namatay sa krus at nagligtas sa akin, Panginoon. Ang iyong dugo ay tumigil sa akin. Ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Ikaw ang Diyos na aking kalakasan. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang, sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil many times I ignore your instructions. Many times I don't listen to you. But from now on, starting today, I surrender my life to you completely, Father. That you are my Lord, that you are my Savior, that you are my God, my King. Ang pahirap mong buhay, Panginoon, ibigay mo po sa akin ang pagkakataon na ikaw ay makilala, na ikaw ay mapaglingkuran ko, Panginoon. Lord, from now on, bilang isang tao na nagdideklara na ikaw ay Diyos at Panginoon ng aking buhay, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking buhay, wala po akong gagawin na hindi ko pagtatagumpayan ayon sa iyong kalooban. Ihanda mo ako, Panginoon, na ano man ang daanan ko somewhere along the way, maraming obstacles, maraming temptations, maraming mga pagkakamali. Lord, in the name of Jesus, O God, huwag mo pong hayaan ako'y maglakad sa dilim ng walang spiritual eyes na dala. Lahat ng mangyayari, Panginoon, lagi mo pong ituturo sa akin ang dahilan. At lagi mo pong ituturo sa akin ang daan. At lagi mo po akong dadalahin sa liwanag ng buhay. Dahil ikaw ang Diyos na pinagsusukuan ko ng buhay ko ngayon. Mabuhay ka sa akin. Mula ngayon, Panginoon, ikinukumit ko ang aking sarili tanging sa iyo lamang. Na saan man ako magpunta, ano man ang temptation na mai-encounter ko, makakaharap ko, in the name of Jesus, I am victorious. We will victorious. Because you are our victory, Father. Dahil lahat ng laban ng buhay, pinanalo nyo na sa amin. Lord, increase the capacity of our mind. Increase and enlarge the capacity in our heart. Lord, to follow all your instructions and always listen to your instructions. Let our life, my life, be faithful to you alone, O God. At hayaan mo, Panginoon, na ang kamay namin na ito, Panginoon, ay inyo pong linisin. Lahat ng hawakan, lahat ng ipanalangin. Lord, kami po iyong dinggin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. So mga kapatid, let's close our service. I pray at itinatagubilin ko sa Panginoon na sa inyong walk, sa inyong buhay, sa paglakad nyo, maghihiwa-hiwalay tayo. Lagi po nating tandaan, ang Panginoon ang kasama natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Panginoon ang kasama mo sa buhay. Hindi tayo lagi nag-iisa. Amen. Amen. Taas natin ang kamay natin and receive the blessing of God. Panginoon, we entrust everyone to you. Lord, Father, thank you for your word. Thank you for your grace and your mercy. Thank you so much, Lord, sa buhay ng mga kapatid namin na ito, Panginoon. Kinu-close namin ang service na ito, Panginoon. Pero iiwan mo sila at i-anoint mo sila, Panginoon. Lord, clear up their mind. That whatever struggles, Lord, na ma-encounter nila somewhere along the way, ang wisdom mo, Panginoon, ang patuloy na inyong hihipuin at magbibigay ng instruction para magtagumpay. May the Lord bless you and keep you, and may His countenance be upon you both now and forever. Go in peace,
And may you be a blessing to others. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. God bless you all. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.